Itong pag-practice ni Champ ay preparation to para sa ismaw ay magiging imaw na. At sa pag-practice na ito ay muntik na siyang masunog o mapaso dahil nag-apoy yung ipinapagamit kong heat resistant o heat protection sa kanyang kaliwang kamay. Sige lang. Sige lang, kaya ko na. Tapil lang sa training. At succeeding pass na ito gamit ang electrode na E7018, 1/8 inch ang diameter. Identify welding codes. Yung EWS E5.1 E7018, ang EWS stands for American Welding Society. At yan din yung ating welding reference codes. At yung E5.1, yan yung ating types of material, which is carbon steel siya. E stands for electrode, 70 tensile strength. Ang unit natin, PSI or KSI. Dahil 70,000 yan, kaya KSI siya, yung K, 1,000 per square inch or pounds per square inch. Yung number 1, welding position yan. Dahil 1 siya, all position. Yung flat, horizontal, vertical, overhead, welding position. At yung 8 na yan, ay special characteristic yan. Yung types of coating, penetration, polarity, current settings. Yung 8 ay low hydrogen yan. Yung chemical composition natin ay iron powder. Sa penetration naman ay medium penetration siya kasi 8 yan. Yung polarity natin pwedeng reverse polarity at straight polarity. Yung current setting natin kasi 18 siya ay nasa recommended na current range ay 90 to 150. So yan, tuloy-tuloy na yan yung pag welding ni Champ. At yan, naglinis siya para maiwasan yung slag intrusion. Kada pagkatapos nating maghinang ay talagang maglinis tayo sa ating weld bed or sa ating weld surface para maiwasan natin yung slag intrusion. At palagi yon yung 5 parameters or 5 essentials in welding natin. Yung tinatawag nating clamps. Clamps stands for C, current settings, L, length of arc, A, angle of electrode, M, manipulation of electrode, is speed of travel. Yung manipulation of electrode natin ay may dalawang uri yon. Yung weaving at saka stringer. Yung weaving ay marami yon. Yung zigzag, wave and post, half moon, circular, ay weaving yon. Yung stringer natin ay isa lang yon. Dragging lang siya. Kaya yan ang ginagamit ni Champ dyan. Nag-dragging lang siya. Identify weld defects. Yung common na weld defects pagkatapos nating maghinang ay yung undercut, underfill, overlap. Yang tatlo na yan ay sa gilid natin yan makikita. May porosity. Kapag porosity ay hindi tayo naglinis, may corrosion siya o may taya siya or nag-moisture yung ating electrode. Yung crater, meron din pagkatapos natin maghinang, meron yan. Spatter ay sa likod yan makikita. At yung slag inclusion. Slag inclusion pag hindi tayo naglinis, kada pagtapos natin maghinang ay magka-slag inclusion yan. Lack of penetration or lack of fusion ay nasa likod yan natin makikita. Kaya yan, malapit na itong matapos. At kung may natutunan kayo sa ating video ngayon, ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe at click yung notification bell para update po kayo sa mga susunod nating mga video. At maraming salamat po sa aking mga subscriber sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At sana ay andyan kayo lagi para subaybayan ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga bros. Okay?